yung sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo. Baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing.
Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what is a public trust, public office, public has nothing to do with the public of trust, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Susunod pong sasalang sa ating one-on-one, si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y executive secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko, ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, meron pa ho kayong 18 segundos. Meron pa ho kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang pro-Duterte rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano niyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito, Attorney Sir? Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na 100 bilyong pisong Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code, falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang GAA. Ang pinapakita namin blanco ay yung Bicameral Conference Committee, yung enrolled bill na naging GAB, yung General Appropriations Bill. Maraming salamat po, Attorney Rodriguez, at kay Emil Sumangil. Sa round na ito, nagbunutan ang mga kandidato ng kanilang grupo sa pagsagot sa mga tanong. Ang una pong tatanggap ng tanong ng bayan, sina Attorney Luke Espiritu at Attorney Vic Rodriguez. Ayon po sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, may kaugnayan ang kahirapan at katiwalian sa mga lugar na kontrolado ng political dynasties. At para mas ipaliwanag ang isyong ito, makakasama natin mismo ang Dean ng Ateneo School of Government na si Dean Philip Arnold Tuanyo. Magandang gabi, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties sa ating bansa, mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papaghatian ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law?
na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas. Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political clans, not to mention yung mga congressman natin at pati ang mga party list natin ay hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Maraming salamat at good evening also to Dean Tuanyo. Kinakailangan tayo magkaroon ng basic agreement. What constitutes political dynasty? Kinakailangan muna natin ma-define kung ano ang political dynasty because there are good and bad political dynasty. But I am all for defining and legislating a law prohibiting political dynasty. Ano po naman ang tugon nyo, Attorney Rodriguez, sa issue po ng political dynasties? You have 30 seconds now. Sangayon ako doon na isabatas na natin, subalit yun nga, we have to come into a basic agreement. What constitutes political dynasty? We have to define first what is political dynasty. And bilang isang maisog at tunay na oposisyon, aking isinusulong na maamindahan yung plunder law. Ibaba natin yung threshold nito from 50 to 1 million at pag naibalik ko yan bilang senador ninyo, aking ipapanukalang pagbabalik ng death penalty para hindi na ipamana ng mga pamilya yung kanilang mga pwesto sa kanilang mga anak. Hindi ako agree sa death penalty. Imagine mo, ibababa mo sa 5 million. Tapos i-death penalty mo. Sino ma-death penalty niyan? Hindi si mayor, hindi si congressman, hindi ang mga dynasty, kundi yung simpleng bagman na may 5 million na share. Mga may hirap lang ang magsasuffer sa death penalty. Maraming salamat kay Attorney Espiritu at kay Attorney Rodriguez.